suggestion from the Lord. Kasi ito po, ang time na po, nagsasalita si Kristo. Sabi dito, this is not only a suggestion from God. Sabi po dito, this is not a challenge for only the pastors or elders. This is a declaration of your identity as a follower of Jesus Christ. Ibig sabihin doon pala yung pagiging asin at liwanag ng sanlibutan. Ano po sabi doon? Identity ng mga mananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Amen? Sabi po dito, the question is not, will we make a difference? The question is, what kind of difference will we make? The world desperately needs Christians who preserve what is good and true like a soul. The world desperately needs Christians who will shine the light of hope, love, and truth like light. Sabi dito, Jesus did not save us so that we blend in with the world. He saved us so that we can stand out for His glory. Iniligtas ka ng Panginoon para hindi lang umupo sa araw ng Sabat at manampalataya ka sa Kanya. Iniligtas ka ng Panginoon, ano pong sabi niya, to stand out para sa glory ng Panginoon. So, ngayon mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko po kayong imbitahan sa isang pagbubulay-bulay sa panahon po ito, na kung saan sa kabila ng kalungkutan, mamaya na natin pag-usapan yung kamatayan ni Sister Delia. Pag-usapan natin yung liwanag na ipagkakaloob ng Panginoon sa mga oras na ito. Amen? So, tayo po ay makinig sa salita at sa mensahe na gusto po ipagkaloob ng Panginoon sa atin. So, let us pray. Dakilang Diyos, sa mga oras po ito, hinihiling po namin ang banal na Espiritu na siya po pumagitnak sa amin. Alisin, Panginoon, ang mga bagay na hindi po angkop ngayong araw ng Sabat. Alisin ang aming pong isipan sa makamundong sanlibutan at i-focus, Panginoon Diyos, sa mga bagay kung paano kayo mag-glorify ngayong araw ng Sabat. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming bilingin na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po ulit natin yung Matthew chapter 5, verse 13, 14, 15, and 16. At atin po isa-isa yung ng pagbulay-bulayan. Sabi po rito, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, at ay ano ang ipagpapaalam. Wala nang ano pang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may matago. Hindi rin nga pinaniniranasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyanan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mga kaibigan, mga kapatid, isa-isahin po natin yung sinabi ng Panginoon. That time po, nung nagsasalita po dyan ang ating Panginoong Jesucristo, habang siya ay kasama yung kanyang mga alagad sa isang bundok, sa Mount of Zion, ayan sinabi sa kanyang mga alagad. Sabi po dito, he had just described a character of his follower. Ibig sabihin, sa Bible verse na Matthew chapter 5, verse 13 to 16, ay kailangan malaman ng bawat isang mananampalataya. Bakit po? Kasi this is the identity of the follower of Christ. Ibig sabihin ko po pala, ito po yung pagkakilala kung tunay ka ba talagang tagasunod ni Kristo. Sabi po dito, humble in spirit,
pure in heart, merciful, peacemaker, persecuted for righteousness. Sabi po dito, yung ginamit po daw ng Panginoon ay you are. Pag sa English, pwede po ba sa English? Meron po ba? Thank you so much po. Ayan, King James Version. NIV pala yung akin. Sabi niya, let your light so shine before men. Sa verse 13 po. Ayan, ye are the salt of the earth. Sa verse 14, ye are the light of the world. Ibig sabihin, hindi pala kuman yung binigay ng Panginoon. Sabi niya, hindi naman sinabi, try to be a light of the world. Try to be a salt of the world. Hindi pala gano'n. Sabi niya, ye are the salt of the world. So mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin na hindi po tayo inuutosan ng Panginoon. Hindi po tayo kinukuman ng Panginoon na maging asin at maging ilaw sa sanlibutan. Kundi ano po, dapat talaga makita sa iyo dahil kiniklaim mo na follower ka ni Kristo. Tayo po ba ay follower ni Kristo? Amen. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, isipin mo yun, that does not command from God. Isipin po natin na as a follower of Jesus, it is our nature and calling to be salt and light of the world. Kasi dala-dala po natin yung katotohanan. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, may tatlong... Sige, para hindi lang po masyadong matagal, alam ko kung gutom na kayo. Gutom na po ba kayo? Hindi pa. Gawin natin tatlo. May tatlo po tayong puntos na pag-uusapan ngayon. Una po, soul, na ang ibig sabihin ay alive that preserves and influences. And then second is alive that shines and reveals. And third, the purpose and glorifying God. Pag-usapan po natin yung first one, yung soul. Sabi dito, you are the salt of the world, of the earth. So, sa banal na kasulatan, yung salt noong unang panahon ay napakahalaga. Alam niyo po ba napakahalaga? Kasi noong unang panahon, wala pong ref. Wala din pong yelo. Noong unang panahon. Pero the question is, paano tumatagal yung mga meat, yung fish, yung mga tagahuli at taganaso, at yung mga nananaso, paano tumatagal yung meat and fish nila? Sabi po rito, salt in the Bible's times used to preserve food, meat, and fish would quickly rot without salt. Ibig sabihin, pag wala palang salt noon, pag walang asin, ano daw po mangyayari? Sa meat and fish nila, madaling masira. Kaya noon, noong unang panahon, sa panahon ng Biblia, yung asin ay napaka-importante. Yung asin ay napakahalaga para doon sa mga mangingisda, para doon sa mga mangangaso, para kahit isang linggo ma-stock yung isda at yung meat nila, hindi agad ito masisira. At alam niyo po ba, noong unang panahon din, yung asin ginagamit na rin pampalasa. Ginagamit na rin yung pampalasa, yung asin, noong unang panahon. So, same way, mga kaibigan na kapatid, the presence of true Christian in society helps preserve moral values. Our lives add the flavor of God's grace wherever we go. Ibig sabihin pala, yung preserve, ano ba yung preserve? Ingatan. Ano ba? Tumagal. Makita. Ano? Yung preserve. Sabi mo dito, ang presence of true Christian in society helps preserve moral values. Ibig sabihin na po pala, yung pagiging light of the world natin
Yung pagiging salt pala natin, ano daw po? Kailangan mag-stay. Kasi bakit po? Ang salt ay tumatayo bilang ano? Bilang presensya ng tunay na Kristiyano at tunay na mananampalataya. Kaya kabahan po tayo kung wala tayong salt sa pananampalataya natin. Bakit po? Kahit ka maglingkod ng maligod dyan, Brother Jason, kung wala kang salt, ano mangyayari sa'yo? Makabang yung pananampalataya mo. Walang saysay. Ang ulam na walang lasa, pinatapon. Tama? Pag walang asin. Pag may bisita, pinakain nyo ng walang asin, walang lasa, ano mangyayari? Mamaya pagdatas ng bahay, ano ba yan? Yung pagkain sister, walang lasa. Hindi na ako babalik doon. Wala bang asin sa bahay yun? O diba? So, ganoon sa gawain ng Panginoon. Ano ba ito sa brother naman? Hindi ko naman nakita yung salt sa kanya na sinasabi niya. Na po, ang Christianity natin. Tandaan niyo po, we are the bearer. Ano po? Light bearer ng sanlibutan. Tayo po yung tagapagdala ng liwanag sa sanlibutan. Huwag po natin